Let's continue. Okay, let's go to September 9. Dito tayo tumigil, di ba? Sa September 9, ano nangyari dito ng September 9? September Okay. 8, sir. September 8. Sorry, September 8. Okay. September 8. Dito ang nangyari, okay, nag-hire ka ng additional employee, nababayaran mo daw yung salary niya ng 14,000 monthly. Pero mag-i-start pa siya September 12. Okay. Baka ang normal na magiging mali mo dito, uulitin mo kung anong nangyari nung September 7. Okay. Basahin mo muna yung problem. Ang nakalagay kasi dito, nag-hire ka lang ng additional employee na nasesweldo ng 14,000. Tapos mag-i-start pa lang siya ay September 12. Sa madaling salita, wala ka pang natanggap na serbisyo from the employee at the same time, wala ka pa rin namang binabayad. Okay, therefore, meron ka bang ire-record? Wala. Ngayon, class, kapag walang recording na mangyayari, huwag mong iiwanan na blanco. Okay, ang tatandaan mo, maglalagay ka pa rin. Katulad nito, September 8. Ang ilalagay mo, no journal entry. Nagkakaintindihan? Hello po, makikimute ako nung may noise background. Yeah, thank you. Okay. Ang ilalagay mo, no journal entry. Yung iba kasi ang ginagawa, walang inilalagay. Basta ini-skip na lang nila. Pumupunta na sila doon sa kasunod na date. Ang ibig sabihin kasi nun, kapag hindi ka class naglagay ng entry or hindi ka nag-note ng ganito, ang assumption ko, nakakalimutan mo lang. Wait lang, admit ko lang itong... Yan. Ang assumption nan, nakakalimutan mo lang. So, mali yun. At parang walang nangyari. Nakalimutan mo lang siya. Ayun, ang gagawin mo, kapag may kanyang transaction, pero wala naman talagang journal entry ilalagay, just simply put no journal entry. Okay? Yan. So, ganun ha. Lagay mo lang no journal entry. Let's go to September 9. Makikimot ako, may tumatahol na aso. Okay. September 9. Nandito na tayo. O ito, madali lang. Nagbayad ka daw ng utilities for the month. Ang ibig sabihin, nagbayad ka ng kuryente, tubig. Okay, magkano? 5,800. Again, nakita mo na naman yung word na paid. So, ibig sabihin, sa automatic yan, magka-credit ka ng cash. Kaya kung mapapansin mo rito, noong September 9, nag-credit na kaagad ikaw ng cash. Kasi nga may lumabas na pera. O, diba? So, meron ka na kaagad recording. And then, okay, ano ba itong gastos na ito? Makikita mo naman sa chart of accounts, may nakalagay utilities expense. So you debit utilities expense. Okay? Hindi ko siya pwedeng makita rito sa credit kasi nga by default, debit naman talaga ito for basic accounting purposes. Okay? Kaya kung nagbaliktad ka at pag nung ni-review mo, nakita mo, ay bakit kaya naka-credit yung expense? Mali ito kasi sabi ni Sir CJ, by default, dapat naka-debit siya. Kaya dapat ganito ang pro forma journal entry nan. You debit utilities expense and then may lumabas na pera, you credit cash. Same amount. Again, kung mapapansin mo, tingnan mo yung nasa screen. Naglagay ulit ako ng page, tapos naglagay ako ng peso sign kasi panibagong page na naman ito. Okay? Ayan. And then let's now go to last transaction as of September 10. Yan. Nakalagay dito, naka-receive ka daw ng billing amounting to 5,000 pesos. Yan. Telecommunication expense ito or communication expense. Ngayon, naka-receive ka ng billing. Anong ibig sabihin nun? Hindi ka pa nagbabayad. Kaya ka nga naka-receive ng billing. Therefore, naka-payable yan. Okay, babayaran mo pa lang. Pero ano bang klaseng expense ang nangyari dyan ng September 10? I-record natin. Nakalagay naman communication expense amounting to 5,000 pesos. Again, nakadebit ang expense. Hindi ko siya pwedeng makita rito sa baba. Okay? Yan. And then, dahil hindi mo naman siya binayaran ng pera, katulad nung nangyari ng September 9, di ba? Binayaran ng pera. Kaya ang kinredit mo cash. Dito, kung hindi mo binayaran, malamang utang. Ganun lang naman yun. Hindi mo binayaran, utang yan. Therefore, ang i-credit mo ay accounts payable or payable account amounting to 5,000 pesos. Saan ang galing yung explanation to record telecommunication billing? Eh, doon lang din yan ang galing. Okay?
Okay po tayo? Clear? Malinaw? May question before I Yes proceed to po. problem? Before I proceed to problem 2? Again, itong ating session ay recorded ha. Recorded ito for the purpose na kung gusto nyong i-review. Okay, kung walang question, I will proceed to problem Ay, sir, number 2. Yes, sige. pwede po magtanong, any Yes. other example nung transaction dun sa September 8, yung no journal entry? Ito? Yan. Oo. Okay, burahin lang muna natin para hindi malito. Ito. Meron. Halimbawa ganito. Si Mr. Formaran ay tumawag sa Sun Life. Tumawag. Nagtawag yung negosyo. Sun Life. At the end of September, I promised to buy office supplies. Ganun yung naging transaction. Tumawag si business kay Sun Life. Si Sun Life ay nagbebenta ng office supplies. So sabi niya, promise, bibili ako sa katapusan ng September. Okay. Ang tanong, business transaction ba yun? Yun ang unang tanong eh. Answer, yes, kasi related naman sa business. Ang ikalawang tanong, ire-record mo ba? Okay. The answer is no. Bakit? Una, yung promise mo, verbal. Hindi ka naman nag-issue ng promissory note eh. Sinabi mo lang, promise, bibili ka. Tapos, mangyayari pa yung transaction ay katapusan pa ng September. Nasan pa lang tayo? September 8 pa lang tayo, di ba? So, mangyayari siya katapusan pa lang. Therefore, wala ka talagang magiging entry doon. Although yun ay business transaction. Di ba? Wala kang ide-debit na office supplies kasi unang-una, wala ka pa namang binayaran o wala ka pa namang inutang, nag-promise ka lang na bibili ka. Yan. Okay, tapos wala pa rin naman dumadating sa yung office supplies kasi katapusan pa rin siya ng buwan. So, ang pagre-record kasi historical, ibig sabihin nangyari na. So sa case ng example natin, hindi pa nangyayari. Okay? Ito namang sa September 8, oo nga, nangyari na nga na nag-hire ka ng employee. Ang problema, hindi pa rin naman siya nagsisimula. Kailan siya magsisimula? September 12 pa lang. Question, business transaction ba ang September 8? Oo, business transaction yan. Yun nga lang, dahil wala pa naman nangyayaring transaction, ano bang ire-record mo? Yun. Malinaw po? Apo, sir. Sir, paano Yes. po pag ini-hypen lang? Okay lang po bang naka-hypen? Hindi na nilagyan ng no transaction? Parang gano'n, nilagyan ng gano'n lang. Hypen Tapos, lang pero po. may date. Halimbawa, 8. Apo, Tapos ganito. Apo. Okay. Sa practice, Okay. pwede naman yun. Sa practice, pwede naman yun. Walang problema. Pero huwag ka namang tamad. Ang ilalagay mo lang naman ay no journal entry. Okay, ilagay mo na. Okay? But for the purpose of basic accounting yan ha. Kasi nga sa actual, yung iba nga kasi ginaganon. Pero syempre, kung halimbawa, ikaw ay marunong na bookkeeper or marunong kang accountant, ilalagay mo talaga yung date. Okay? Kasi po sir, hindi ko po alam ang ilalagay kaya nilagyan ko na lang po ng hypen. Okay, no problem. At least ngayon nakalagay na journal entry. Actually, doon sa video lecture sinabi ko naman yun na kapag ganun nga na blanco, no journal entry. Okay? But of course, dahil nilagyan mo nga siya ng date, tapos nilagyan mo ng hyphen na ganyan, okay na din yun. Yung iba kasi ang nangyayari, nag-i-skip talaga. Halimbawa, from September 7, tatalo na ng September 9. Ay, sorry. Wala. Tatalo na ng September 9. Ang assumption ko, nakakalimutan lang. Okay po? Ako skip ang nangyari. Skip, parang Sir, skip. question. Yes, sige. Sir, yung yung no journal entry, kindly give us an example transaction ng memo na meron naman siya memo entry as distinguished sa no journal entry. Meron siyang memo entry. Okay. Yung ang memorandum entry class, hindi siya nangyayari sa general journal. Kaya nga ang tawag sa kanya ay memo entry hindi journal entry. Ang memo entry, halimbawa, paano ko ba ipapaliwanag? Ang classic example ko kasi halimbawa, korporasyon ako. Okay? Nag-apply ako sa Securities and Exchange Commission ng pagbebenta ng shares of stock para makakuha ako ng mga investor. Okay? Ngayon, ang ginawa ni SEC, ni Securities and Exchange Commission, na-approve na niya na mag-issue ako halimbawa ng 10,000 shares of stock. Parang ganon. Okay? Yun, memo entry yun. Wala akong ide-debit doon, wala akong i-credit. Sasabihin ko lang doon,
ang explanation ng memo entry ko doon, parang memorandum, di ba? Memorandum entry. Memo entry. Ang nakalagay doon, the Securities and Exchange Commission authorized my company to issue 10,000 shares of stock. Para siyang para siyang storytelling. Yun ang example ng memo entry. Na walang debit, walang credit. Kasi wala pa naman siyang impact wala namang lumabas, wala namang pumasok. Ang nangyari lang, ay inauthorize ako ng Securities and Exchange Commission na magbenta ng shares of stock sa mga investor. Malinaw? Malinaw ba yan? Okay, sir. Okay, sir. Yan. Diba? Meron pa bang tanong? So basically, ang makikita mo dapat sa journal, ang makikita mo dapat sa general journal ay may debit at credit. Okay, ngayon, may mga companies na halimbawa, wala silang sariling libro ng memorandum. So ang ginagawa na lang, pwedeng inilalagay din sa general journal, pero storytelling. Katulad nga nung ginawa natin kanina. Halimbawa, ang nilagay ko dito, halimbawa lang ha. Okay. The Securities and Exchange Commission, authorizes my company to issue shares of stock, etc., etc. Yun, nire-record lang na gano'n. Para lang hindi mo makalimutan. Kung wala kang hiwalay na libro para sa memorandum entry. Okay, normally kasi merong sariling libro yun eh. Ngayon, kung wala, pwede mong dito gawin yung storytelling. Wala namang kaso doon. Okay? Okay na tayo? Pwede tayo mag-continue? Wala nang question? Okay. Sige, wala na question. Problem 2. Yan. Again, dito sinabi yung name ng business. So inilagay mo, ayan, Tinga Dental Clinic. Ayan. And then chart of accounts, binigay na rin sa atin yung chart of accounts. Okay, again, wala namang binigay na account code, so wala kang poproblemahin. But normally na andito yung account code. Okay? So let's start. Again, dito lang iikot ang journal entries mo. Huwag ka nang gumamit ng ibang account title. Ayan. Ayan. So at this moment, magsusulat ako kasi tinamad ako mag-type. Okay, July 4. Ayan. Nag-start ang transaction ng Tinga Dental Clinic. So si Dr. Tinga, nag-deposit daw ng 250,000 under the account of Tinga Dental Clinic. Sa madaling salita, yung personal na pera ni Doktor, ipinasok na niya sa negosyo. At dahil ipinasok niya na sa negosyo, okay, ay anong ide-debit mo nung July 4? Malamang debit, cash. Kasi may pumasok nga na pera. Diba? Tapos, dahil nadagdagan ang kapital, okay, ay di ang i-credit mo nga capital. Again, by default, naka-credit ang capital natin. Okay, by default ha. Okay, for the purpose of basic accounting. Hindi mo muna yan makikita rito sa debit. Kasi nga, ang ibig sabihin nan, pag inilipat mo siya sa debit, nawalan ka ng capital. Okay? Eh di ba, nagde-debit ka naman na ng drawing account. So yun ay enough na yun para palabasin na nabawasan ng capital mo through drawing account. Kaya nga meron tayong formaran drawing kanina at saka formaran capital eh. So ibig sabihin, ang gusto kong i-pinpoint dyan, kapag nakita mo na ang nireview mo, yung entry mo, nakita mo naka-debit yung capital, okay, mali na kaagad yun. Kasi nga by default, dapat siya ay naka-credit. Okay? At saka kung halimbawa, ang nangyari sa'yo, nagbaliktad siya, i-debit mo yung nga capital, tapos kinredit mo yung cash. Tatanungin mo yung sarili mo, bakit kaya ako nag-credit ng cash? Ang ibig sabihin ba nun nabawasan ang pera ng negosyo? Hindi nga eh. Ang nangyari nga, nadagdagan siya. Kasi si doktor, nagpasok ng kapital sa negosyo. Therefore, ang ide-debit mo talaga dyan, pera. Kasi may pumasok na pera. And then credit, capital. How much is the amount? 250,000. Again, may page, may peso sign. Okay? Sa July 5, bumili ka daw ng dental supplies from T Supplies on credit. Bumili, inutang, kasi hindi naman nakalagay na word na paid, amounting to 35,000. Therefore, anong ide-debit ko? Anong pumasok sa business? Ano mang ginamit na account title dito? Dental supplies. Okay. So, ang ide-debit ko, dental supplies. Yan ang pumasok sa business eh. O, 35,000. Anong credit? Hindi naman cash. Kasi utang yan. Therefore, anong accounts payable. Good.
Yan. Payable. 35,000. Explanation, ayun, kinuha ko lang din doon. Bought dental supplies on credit. Okay. Class, paano kapag ganito ang nakalagay sa transaction? Bought dental supplies from T-Supplies. Wala nang sinabing on credit. Basta nakalagay lang, bought dental supplies from T-Supplies 35,000. Anong ibig sabihin nun? Pag ganun lang ang sinabi sa problem, ang assumption, binayaran siya ng pera. Okay? Hanggat hindi inilalagay na on account or on credit, basta sinabi bought dental supplies from T-Supplies 35,000, ang assumption doon, binayaran mo siya ng cash. Nagkakaintindihan? Okay, kaya babantayan mo lagi yung on credit or on account. Yes, sir. Okay, good. July 6. Ito. Bumili ka daw ng furniture kay Giles Furniture. Kailan? July 6. Magkano? 11,000. Nakalagay na naman on account. Okay. Therefore, anong pumasok sa business? Furniture. So you debit furniture. Okay. Magkano? 11,000. And then credit, dahil hindi mo naman binayaran ng cash, utang yan. Accounts payable, di ba? Pasensya na, pangit ang sulat. Okay. Naintindihan mo na rin naman yan. Okay. Hello, makikimute naman. May nag-frequency, makikimute ako. Kung sino man yung naka-off yan. Thank you. Okay. July 7. Bumili ka daw ng office supplies using cash. O ayan, malamang. Di ba? Binayaran ng pera. Magkano? 200 pesos. Ano man ginamit ang title dito? Office supplies. Okay. So you debit, dahil may pumasok na office supplies, you debit office supplies. Magkano? 200 pesos. And then credit, okay, cash kasi binayaran ng cash. Madali lang naman. Actually, paulit-ulit na lang nga eh. Diba? Let's continue. July 8. Na tayo. Ito. Sino ba na dito? Gilbert, naririnig mo ba ako, Gilbert? Andiyan ba si Gilbert? Nota po, Gilbert Sanota? Yes, sir. Okay. Halimbawa, ikaw si Doc, Mr. Sanota, ikaw si Doktor. Ako, pasyente ako. Di ba? Tapos, ang ginawa ko, dental clinic to. So, nagpa-braces ako. Di ba? So, nag-render ka sa akin ng dental services. Okay. Hindi kita binayaran ng cash. Ibig sabihin, inutang ko yun, di ba? Question, ire-record mo na ba yung transaction as income kahit hindi pa ako nagbabayad? I-record mo na ba yung transaction? Mr. Sanota? Yes, sir. Bakit? Hindi pa ako nagbabayad Yes, sir. Bakit nga? Nag-render ka na po ng service eh. Kasi nag-render na, exactly. Good, very Kumbaga, good. yung service mo ay Okay, ang point kasi class sa accounting, it doesn't matter kung naka-receive ka na ng pera or not. It doesn't matter kung yung expenses mo ay binayaran mo na ng pera or not. Halimbawa na lang, katulad nga nung billing ng Meralco, 'di ba? Kailan mo nare-receive ang billing ng Meralco? 'Di ba yung billing, yung consumption mo ng December ay mare-receive mo the following month, tama ba ako? Ngayon, kailan ba nangyari yung consumption? December. So kailan ka magre-record ng expense? Dapat December, hindi January. Ang point ko diyan, it doesn't matter kung nagbayad ka na sa Meralco or not. Yes, ang point ko diyan is nagkaroon ka na ng expense nung panahong 'yon eh. So dapat i-record mo na siya nung panahong 'yon. The same thing with this. Okay, sa case nito, ikaw si doktor, ako nagpa-brace, ako yung customer, yung client mo. Okay, as long as nag-render ka na sa akin ng service, meron ka na dong income. Utang nga lang. Okay, tama ba? So sa case nitong July 8, nag-render ka daw ng dental services kay Bad Brett. Okay? On account. O, di mo, inulit-ulit pa, nakalagay, on account. Okay? So 10,000 pesos. Ngayon, hindi ka naman naka-receive ng pera. So wala kang ide-debit na cash kasi wala namang pumasok na sa business mo. At dahil hindi pera ang na-receive mo, anong na-receive mo? Ang na-receive mo ay pautang. Anong proper term sa pautang? Accounts receivable. Okay. Yes, AR. By the way, class, I will not allow the use of acronym. Halimbawa, ang nilagay mo rito ay debit AR. I will not allow that. Okay?
kahit naman sa actual hindi ito ginagamit. Okay? So dapat buo talaga. Again, sabi ko nga, strict ako sa account title. Kung ano yung nakalagay doon, yun yung mismong gagamitin. Okay? So 10,000 pesos. And then, anong i-credit ko? Service income. Yes, income na siya. Dental Particularly, service income. dental service income. Yan, 10,000 Income. pesos. Again, okay. Sige, thank you. Makikimute na lang ako. Dental service income, again, naka-credit siya. Hindi ko yan pwedeng makita sa debit for basic accounting purposes or for journal entry purposes, ha? Ibig sabihin, pag nag-review ka ng ginawa mo at nakita mo na yung income ay naka-debit, mali na kaagad yun. Kasi sabi nga natin, by default, naka-credit ang income. So dapat naandyan lang yan. Unless otherwise nga, nagko-closing entry na tayo. But then again, wala pa naman tayo doon. So stick lang muna tayo doon sa rule natin para hindi tayo malito. Okay? Kaya tatandaan mo, ang expense by default debit. Ano ba ang expense? Gastos. So naka-debit yun. Malamang, ang income ay kinita mo. So naka-credit naman ang income kasi kabaliktaran siya ng expense. Yun. Okay? September 9. Ito. Ang nangyari dito, naka-collect ka. Class, yung word na collect, malamang may pumasok na pera na kaagad sa business mo kahit hindi mo pa tingnan. So i-debit mo na kaagad nung September 9 ang cash kasi nakalagay collected eh. Eh ano ba ang kino-collect? Pera, di ba? So nag-debit ka na kaagad ng cash. Ang tanong, hindi pinension sa July 9 kung magkano. Pero syempre, nakita mo naman yung pangalan ng client, si Badbret, di ba? Kailan ba nang utang itong si Badbret? Eh di ba nung July 8? Ayan no. Magkano yung inutang niya? 10,000 pesos. Okay? Tapos binayaran na daw niya yun ng full amount. So, you debit cash 10,000 pesos kasi naka-receive ka na ng cash eh. Tapos anong mababawasan? Okay? Anong i-credit ko? AR. Okay? Kasi related siya rito sa July 8. Nung panahong yon, nung July 8, nag-debit ka ng accounts receivable o yung tinatawag nating pautang. Okay? Eh ngayon, nagbayad na itong si Badbret na nangutang nung July 8. So ang mangyayari, mapupunta na siya dito. Accounts receivable or AR. Okay? 10,000 pesos. Kung mapapansin mo rito, class, nung July 8, hello, makikimute ako, may frequency. Sinong naka-open ang ano? Makikimute mo na ako. Thank you. Okay. July 8, ang nangyari dito, nag-debit ka ng pautang. Dahil nakasingil ka na nung nakasingil ka na nung July 9, yung pautang mo mawawala na siya kaya i-credit mo na siya. At ang papasok ay magiging pera. Kumbaga parang kinonvert mo na lang yung pautang to pera. Yan. Kaya nung una, yung pautang mo naka-debit. Ngayon, mawawala na siya, mapapalitan na siya ng cash. Na may pumasok na cash sa business. Explanation, galing lang din doon sa problem. Okay? July 10, ito, madali lang, paulit-ulit na to. Nagbayad ka daw, o nakita mo na naman yung word na nagbayad. O kahit wala ka pang entry, lagyan mo na agad ng cash kasi nagbayad. Credit cash na bawasan. Okay, and then ano yung binayaran? Salary. So you debit salaries, expense. Yan. Magkano? 16,000. Okay? July 11. Naka-receive ka ng billing from PLDT. Okay? Ibig sabihin, hindi ka pabayad. Kaya ka nga naka-receive ng billing. Therefore, noong July 11, ano ba yung na-receive mo? PLDT. Ano bang account yung PLDT na yan kung babalikan natin? Diba? Communication expense. Therefore, ang gagamitin mong debit, communication expense. Okay, magkano? 1,800. And then anong credit? Okay, hindi naman pwedeng pera. Kung hindi binayaran, malamang utang. So accounts payable. Ganun lang naman pag hindi binayaran, utang. Okay? Yeah. Let's go to July 12. Okay pa tayo? Nakakasunod naman? Okay. July 12. Bumili ka daw ng dental equipment. Yes, sir. O sinabi naman paying cash. Nakita mo na kaagad yung word na paying. O sige, ang gawin mo na rito para hindi ka malito, mag-credit ka na kaagad ng cash dyan.
20,000 pesos kasi nagbayad eh, di ba? And then, ang hahanapin mo na lang ito. Eh ano ba ang pumasok sa business? Dental equipment. So i-debit mo dental equipment. Plus, ano ha, pansinin mo ha, hindi magkapantay itong account title ng dental equipment at saka cash, lagi siyang naka-indent. Okay, para ma-distinguish natin. And then July 13, yan. Okay. Itong July 13, ang nangyari dito, bumili ka ng dental equipment ulit. Okay, kasi bumili ka na ng 12, bumili ka ulit ng 13. The problem is, magkano ba yung amount ng dental equipment dito? 50,000. Okay. Pero ang binayaran mo lang, 50%. Sa madaling salita, nagbayad ka lang ng 25,000. Therefore, yung kalahati, hindi mo binayaran. Malamang, utang yun. Tama ba ako? Okay. So, anong pumasok sa business mo? Dental equipment. Katulad nitong nangyari noong July 12. So, ide-debit mo, dental equipment. Okay. Magkano ang buong price ng dental equipment? 50,000. Nakalagay, 50,000. Okay. Anong i-credit mo? Kasi nagbayad ka ng pera. So magke-credit ka ng cash. Pero ang i-credit mo lang, kalahati. 25,000. Yes. Therefore, yung balanse at hindi balanse eh, accounts payable. Utang eh. Diba? Yan. Credit, 25,000. Pag pinag-add ko yan, balanse yan. Okay, class. Ang tawag dito sa katulad nitong nasa July 12, ang tawag dyan, single journal entry. Kasi isang debit, isang credit. Ang tawag naman dito, class, ay compound journal entry. Kasi either isang debit or maraming credit, or pwedeng maraming credit or maraming debit. Basta as long as lumampas sa dalawang account title ang ginagamit mo per debit and credit. Tawag doon compound journal entry. Okay po? Nakakasunod pa? Okay pa tayo? Yes po. Yes, sir. Yes po. Wala namang question. Okay. Tawag dito? Let's continue to problem 3 kung wala nang question. Okay. Itong problem 3, medyo maraming transaction ito. Okay. So, isa-isahin natin. Again, meron ulit tayong, ang pangalan ng clinic niya ay Dr. Pimple. Okay? Medical clinic. And then we have the chart of accounts and then list of account title. Class, pansinin mo muna yung nakalagay ditong account title. Okay? Pansinin mo muna rito yung nakalagay na account title. May dalawa siyang klase ng income. Isang facial service income at isang medical service income. Sa problem, sinasabi naman kung anong service ang nirender mo. Kung yan ay related sa facial, so facial service income ang gagamitin mo. Pero other than that, the rest medical service income na. Okay, kaya tingnan mo mabuti sa problem kung anong ginamit. Tapos, kung mapapansin mo rito sa chart of accounts, again, may dalawang klase ng payable. Isang account, isang notes. Gagamitin mo lang naman ang notes payable kapag nakakita mo sa problem na may inisyong promissory note. Kapag walang sinabing nag-issue ng promissory note at basta sinabi ng utang, ay di by default, ang gagamitin mo, accounts payable. Okay? Paliwanag po? Let's continue. Okay. Yan. So, noong February 1, okay, ito ha, nakalagay. Marami ditong nagkamali. I'm pretty sure. Okay. Ang nakalagay dito, si Dr. Pimple ay nangutang ng 420,000 from her father, okay, issuing a personal promissory note. And then, she invested this money in the business. Okay, hatiin natin yung transaction dito sa portion na to. Itong si Dr. Pimple na nangutang sa tatay niya ng 420,000 tapos nang-issue siya ng promissory note, again, wala siyang kinalaman sa business dahil ito'y personal transaction ni Dr. Pimple. Ang may utang sa tatay niya ay si Dr. Pimple at hindi yung negosyo. Nakakaintindihan? Siya ang may utang sa tatay niya. So hindi mo yun ire-record dito sa negosyo natin, sa business natin. Alin ang ire-record mo dito? Yung nakalagay na she invested this money in the business. So kung inilagay ni Dr. Pimple yung pera, malamang magde-debit ka dyan ng cash. Magkano? 420,000. At dahil lumaki ang capital,
So anong gagawin mo? Credit, Paul, capital. Yan. Itong portion na to, sa nangyari ng February 1, panlito ko lang yung unang statement. Ang magmamatter dyan yung ikalawa. She invested this money in the business. So walang kinalaman yung naunang statement. Okay, panglito lang yun. Kakaintindihan? Okay. And then, February 2, okay. Yes, sir. Nag-render ka daw ng facial services. Nakita mo naman yung word na facial. Therefore, ang gagamitin mo, facial service income, hindi medical. Okay? Kanino ka daw nag-render? Kay Miss Kapal Mooks. Okay? On account. On account. Ibig sabihin, hindi siya nagbayad ng pera. Inutang niya yon, 18,000 pesos. Okay, so anong magiging debit mo? Hindi naman pwedeng cash kasi pautang nga. So kung hindi cash, pautang. Anong proper term? Accounts receivable. Yan. Accounts And then credit. Anong credit natin? Income yan. Facial, service, income. Good. Pareho lang naman ang amount. 18,000. Okay? And then February 5, madali lang to. Nakalagay naman ng word na paid. Para hindi ka malito, ilagay mo na kaagad. Credit cash kasi nagbayad. Okay? Tapos ano yung binayaran? Mga lisensya, di ba? Mga permit. So debit, taxes, and licenses, expense. Hanggang siya nasa sulat, nagmamadali. Okay. Okay, so okay na tayo. Ito, February 6. Render medical services. Nakita mo naman yung word na medical. Therefore, ang gagamitin mo dyan, medical service income. Kanino ka daw nag-render ng medical services? Sa mga walk-in customer. Tapos, nagbayad naman ng cash. Nakalagay collected, 8,000. I-debit mo na kaagad. I-debit mo na kaagad cash kasi may pumasok eh. 8,000. And then credit, anong klaseng income? Medical service income. Yeah. 8,000. Marunong naman na pala kayo eh, di ba? At ang mahalaga naman kasi sa akin, itong portion na to, yung journal entry. The rest, madali na talaga yan. Okay? February 9. Ito. Nangutang daw ng 200,000 cash from Mr. Galisin. Okay? Signing promissory note. So si business daw nangutang ng 200,000. Malamang kung nangutang siya, may pumasok diyang cash. Tama? So you debit cash ng February 9. 200,000. And then, dahil may promissory note, yung credit, notes, payable. Yan. Very good. Payable. Okay na tayo. February 11. Bumili ka daw ng medical equipment, nakalagay on credit. Kanino mo binili? From A store, magkano? 22,000. So anong pumasok sa business? Medical equipment. At inutang. So credit accounts. Payable. Accounts payable. Yan. February 18, again, naulit na naman. Paid utilities. Para hindi ka malito, i-credit mo na kaagad ang cash kasi nagbayad. Okay? And then, sir. Sorry. February 14 pa pala tayo. February 14. Okay. Si Dr. Paul ay nagkaroon ng personal withdrawal. Again, baka sabihin mo dito, sir, nakalagay personal withdrawal eh. Kung hindi ko yan i-record kasi personal. Oo nga, personal withdrawal nga yun. For personal purposes na gagamitin. Pero ang nabawasan kasi pera ng negosyo. Therefore, i-record mo siya. O ngayon, dahil nag-withdraw si Dr. Paul, ang gagamitin mo, Paul drawing. Diba? Para yan ay kapalit class ng Paul Capital. Para hindi ka mag-debit ng Paul Capital, ang ginagamit drawing account. Ibig sabihin nag-withdraw siya. So Paul drawing 5,000 and then credit, ano ba yung inutang? Ay ano ba yung kinuha? Cash. 5,000 pesos. Okay? February 18. Nagbayad daw ng utilities. Okay. Anong expense yan? Utilities. Ayan ang pangit ng sulat. So wait lang. Utilities expense. Diba? And then, binayaran, credit, cash. 3,200. Accounts payable. Ay, ano ba nakalagay? Paid. Nakalagay paid. So, hindi ka gagamit ng accounts payable. Credit, cash. Kasi paid siya. Kung nakalagay on account. Okay? February 19. Ito, dito na tayo.
nakakolekta ka daw ng account from Miss Kapalmox in full. Okay, ibig sabihin yung utang ni Kapalmox ay nasingil mo na. Okay? Kaya kung babalikan mo yung February 2, balikan natin. Ayan, dito. Di ba? Si Kapalmox ng utang, 18,000 pesos. Okay. Ngayon, ang tanong dyan, dahil nakakita mo yung word na collected, malamang may pumasok na pera. Therefore, mag-debit ka na kaagad ng cash. Worth? Magkano to? 18,000. 18,000. Okay? 18,000. Tapos, anong mawawala? Tapos, AR. Payable ba? AR. AR or accounts receivable. Ang sa madaling salitanan ay nabawasan ng iyong pautang. Naging pera na siya. Kaya accounts receivable. Kaya kung babalikan mo tong accounts receivable na to, kung nasan yan, andito yan ito noong February 2. Ayan 18,000. Doon yan ang galing. Okay. February 20. Nagbenta ka daw to Skinpil for cash. Cash, nakita mo naman word cash o mag-debit ka na kaagad ng cash kasi may pumasok na ka sa business, 22,000. Okay. Ano daw yung binenta mo? Medical equipment. Medical equipment. Okay. Ibig sabihin yung binili mo kay A-Store, binenta mo rin naman kay Skinpil. So nawala na yung medical equipment kaya you credit medical equipment. Medical. Binenta mo na nawala. Okay? 21. Again, nagbayad ng salary. Nakita mo yung word na paid. Again, mag-credit ka na kaagad ng cash para hindi ka malito. And then, utilities expense. Tama ba? 50,000 pesos. Sorry, salaries expense. Utilities expense. Salaries expense. Okay? February 22. Nag-render ka daw ng facial services to customer na nagbayad ng cash, 53,000. Nagbayad ng cash, may pumasok na cash, you debit, cash. Okay, and then credit, anong klaseng income to? Facial service. So credit, facial, service, income. 53,000. Dalawang transaction na lang para bago tayo mag-break time. Diba? February 25. Again, dito ang nangyari si Dr. Paul nag-withdraw pero this time hindi pera ang withdraw niya kundi